morning, church, and as families ng Word Central Ministries, I invite everyone po na sama-sama po natin na purihin, pasalamatan, and i-welcome ang ating Panginoon as He move in and through us. Habang tayo ay magsasama na magpupuri, magpapasalamat sa Kanya, we will listen to His words. And dalangin ko, ang bawat isa ay baguhin niya sa pamamagitan ng Kanyang salita ayon sa Kanyang kalooban. And para sa umagang ito, tayo pong lahat ay sama-samang magpasalamat, magpuri sa Kanya sa pamamagitan ng pag-awit. Everything changed. It's getting harder to recognize the person I was before I encountered Christ. I don't walk like I used to. I don't talk like I used to. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside out. Was the blood, could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the I cannot explain, but nothing's more real than this. In the presence of God, oh, what my heart experienced when my shame at the wayside and my sin met the Most High. I was washed from the inside. I was washed from the inside out. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Could have only been your blood. Oh, so let it wash over me, yeah. It's never been about performance or perfection or striving for acceptance. Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about deserving or earning. It's a gift that's freely given. Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody wanna be holy, righteous, purified and spotless? Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody wanna be worthy, forgiven, justified, really living? Let me tell you, it's only by the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Yeah. Only been. What can I say? Thank you is not enough. Jesus, your grace, your mercy poured out for us. I will love you forever.
here on earth into heaven. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside out. I've been washed from the inside out. How precious, how generous, your blood poured out for us. How precious, how generous, we remember. You paid it in full. You paid it in blood. You paid it for us, Jesus. Purihin po natin ang ating Panginoon. As we continue, I invite everyone na tayo pong lahat, if you have your Bibles with you, pakibuksan po sa Matthew chapter 3, verses 1 and 2. Babasahin po natin, Matthew chapter 3, verses 1 and 2. Ang sabi po dito, nung time na yon, dumating si John the Baptist at nagsimulang mag-preach sa desert ng Judea. Sabi niya, magsisi kayo at talikuran ang mga kasalanan nyo sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat sa umagang ito na sa kahit anumang kaparaanan, Panginoon, Ikaw ay nangunguna sa amin. Kami po ay iyong tinitipon bilang isang pamilya na nagpupurit sumasamba sa inyo. Dalangin po namin na ihanda mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, so that we can truly worship you in spirit and in truth. At sa mga oras na ito, sa pamamagitan ng iyong salita, buksan mo ang aming mga pandinig, ang aming mga puso, so that you can freely move in and through us. Makilala ka namin at ma-experience namin, Panginoon, ang buhay na nanggagaling sa inyo. Dalangin po namin na anumang balakid na nilalagay ng kaaway, anything that distracts us so that we can listen freely sa inyo, sinisira namin ang mga ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at dalangin namin ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na kumilos sa pagitan ng bawat isa. May every families na nakikinig sa mga oras na ito, Panginoon, bless them with your word. Salamat po, Ama. Binabalik namin sa inyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat in Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless po. Sa umagang ito, we will continue our service patungkol po sa pag-aaral po ng iba't ibang bahagi ng ating katawan as a means for the Lord na magamit niya so that He can bless us and He can use His word so He can work through us. So yung topic na pag-aaralan po natin na ito is a supplemental dun sa topic po na pinag-aralan natin last week about God's presence. Last week, we have talked about yung kahalagahan po ng paghahanda ng puso. Nang sa ganon, yung heart po natin, like the temple, like the tent, ay maging dwelling place po siya ng Panginoon. And napaka-importante na na-emphasize po doon that our heart should be pure. Ibig sabihin ng pure, ito po ay malinis at nakaset apart po sa ating Panginoon. All for His glory and for His goodness. And sa araw po na ito, as we continue, pag-aaralan naman po natin ang story about the preaching of John the Baptist. Dahil ito ay very important para maihanda po yung puso ng bawat isa. Maihanda po ito ng tama so that the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit, can dwell freely, malaya at may sa katuparan ng Panginoon ang kalooban niya para sa bawat isa. So ang scripture reference na gagamitin po natin sa umagang ito ay makikita po natin sa Matthew chapter 3 verses 1 to 12. Mababasa din natin ang same passage po na to
sa Mark chapter 1 verse 1 to 8, the same with Luke chapter 3 verses 1 to 18, and John chapter 1 verse 19 to 28. Although may mga variations in details, but the context and the principles na itinuro po nila ay somehow halos same po siya, at yun po yung pag-aaralan natin sa umagang ito. So bilang panimula po, medyo mahirap po na to judge a person, paano masasabi na siya po ay isang tunay na Kristiyano. Because sa panahon po natin ngayon, and even in the olden times, napakadali po na yung tinatawag po natin to pretend. Ay, yung ipakita mo sa kapwa mo na ikaw ay Kristiyano, kahit yung kalooban po natin, yung actual na buhay po natin, ay hindi naman po siya tugma dun sa ating pananalita at dun sa pananampalataya na sinasabi nating pinanghahawakan po natin. Sa panahon po natin ngayon, kung ikaw ba ay nagsuot ng isang t-shirt na may nakalagay na Bible verse, it doesn't mean na ikaw ay Kristiyano. O kung habang ikaw ay nasa biyahe at ikaw ay nakikinig ng worship song, it doesn't mean that you are a Christian follower of Christ o a follower of Jesus Christ. So hindi rin ibig sabihin na ikaw ay umaattend ng church service or nag-hallelujah or sumisigaw ng praise the Lord. It doesn't mean that you are a Christian. Because the only way na masasabi mo na ikaw ay isang mananampalataya ng ating Panginoong Hesus, if you are truly a genuine follower of Jesus Christ. At paano po natin malalaman yon? If your heart ay pinangungunahan, pinamumunuan ng ating Panginoong Hesukristo. At sa mga oras na ito, tatalakayin po natin, specifically magpo-focus po tayo dito sa Matthew chapter 3, at tignan po natin how John the Baptist, the man who is called the new Elijah in a way, paano niya po inihanda yung pagdating po ng ating Panginoong Hesukristo so that the people who are waiting for the Messiah maging handa po. Hindi po yung kanilang mga traditional acts or mga rituals or mga practices ay may sakatuparan po nila, bagkus may handa po nila yung kanilang mga puso. Okay po? So who is this John the Baptist? Sinasabi po na si John the Baptist, he is the man who will prepare or who prepares the way for the Lord. Actually, nung bata pa lang sila, nung nasa sinapupunan pa lang siya ng nanay niya at bumisita po itong si Mary na kung saan siya din po ay buntis at pinagbubuntis niya po si Jesus Christ. Nang siya po ay bumisita ay kay Elizabeth na nanay po ni John the Baptist, ito pong si John the Baptist, kahit na nasa lupa ng tiyan, ito po ay gumalaw po siya, napasipa siya sapagkat nalaman niya na nasa halos katabi lang po niya ang ating Panginoong Hesukristo. And with that, nakita po natin that this John the Baptist, nakita niya na yung buhay po niya is somehow related dito po sa ating Panginoon. And specifically, he has a mission. Kailangan niya pong i-prepare itong pagdating po nitong hari na ito. The anointed one, the chosen one, the Messiah, Jesus Christ. Sinasabi po na si John the Baptist is a type of Elijah. One thing na paano po siya ipinakilala ni Matthew ay nirelate po kung paano po ito manamit. So in 2 Kings chapter 1 verse 8, this is a story na kung saan kung di ako nagkakamali, si King Ahaziah, okay, ito po yung bagong hari na somehow maghahari sa Samaria na lalaban sa sa bansang Israel. One time nahulog tong hari na to, syempre na aksidente po siya na karon po siya ng in a way na hindi po sugat. Nahirapan po siyang makapaglakad na, nahirapan po siyang makatayo na. So sinabi niya po sa kanyang mga alagad na puntahan po itong Diyos-Diyosan po nila at mag-ask po siya kung gagaling pa siya. But on their way, these messengers, sinalubong po sila ni John the Baptist at sinabi, ba't pa kayo maghahanap? Ba't nyo pa pupuntahan itong Diyos-Diyosan na to? Wala bang Diyos ang Israel? At dahil sa ginawa nyo yan, sasabihin ko sa inyo na ang hari na yan ay hindi nagagaling. So with that, itong mga messengers na to, bumalik po sila sa kanilang hari na si King Ahaziah at sinabing hindi na nga daw po siya gagaling, sabi po nitong propeta na to. At sabi ng hari, sino ba itong propeta na to? Ang pangalan po niya ay Elijah, nakasuot po siya ng damit na mabalahibo at meron po siyang belt. So the way 2 Kings chapter 1 verse 8
the way they presented Elijah in terms of clothing, it is the same manner paano po siya i-present po ni Matthew sa paano niya po dinescribe si John the Baptist. Ang sabi po sa Matthew chapter 3 verse 4, and the same John, which is who is John the Baptist, had his raiment, o yung damit daw po niya ay gawa sa camel's hair. So pareho po ng damitan po ni Elijah. And a leathern girdle, so yung girdle po, ito po yung belt po sa kanila, ibinabalot po sa kanilang bewang about his loins. And his meat was locusts and wild honey, because John the Baptist was a Nazarite. So hindi siya pwedeng kumain ng kung ano-ano lang, at hindi siya pwedeng uminom ng alak. That is why specific po itong diet po na to na kinakain niya. Pero ang dapat po natin maintindihan po dito, who is this John the Baptist? Tatandaan po natin the greatest prophet na tinuturing ng mga tao that time, it was Elijah. At based sa mga prophecies na to, itong si Elijah ay babalik muli. Okay? Actually, in Isaiah sabi, itong si Elijah, sa pagdating ng ating Panginoon, he will prepare the way of the Lord. At sinasabi ni Matthew po dito sa 3 verse 4, yung sinasabing Elijah na dadating, na maghahanda sa dadaanan ng ating Panginoon, walang iba kundi itong si John the Baptist. He is the one spoken of in the prophecy. Sabi nga po sa Isaiah, Prophet Isaiah, sa verse po na chapter 40 verse 3, there's a voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight in the desert a highway for our God. In short, sinabi po, the way John the Baptist was described naman in Luke 1 verse 17, and sabi, he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah. Okay? Ang tinutukoy po dito na in the spirit of power of Elijah, walang iba kundi si John the Baptist. Paano po, ano po ba ang gagawin niya? He will turn the hearts of their parents to their children, and the disobedient to the wisdom of the righteous. Bakit po? So that they can be ready as a people prepared for the Lord. Okay po? So the John the Baptist, who is a type of Elijah, he is the one being spoken of sa prophecy. So, sa storya po na ito, nilalatag po unti-unti ni Matthew. Okay? Sa account po ni Matthew. Sino ba itong si John the Baptist na to? Itong si John the Baptist na to, ito yung sinasabi sa scripture na bagong Elijah, na maghahanda ng dadaanan ng Mesiyas na matagal na pong hinaantay ng mga tao. Tatandaan po natin, the gap between the Old Testament and the New Testament, okay, is 400 years. Napakatagal na panahon na walang mga propeta, napakatagal na panahon na ang mga tao po ay nag-aantay sa pagdating ng Mesiyas. That is why nang marinig po nilang meron pong someone na nagpipreach po about our Lord, okay? Iniisip po ng mga tao na po, nandito na, paparating na ang Mesiyas. So lahat ng mga tao ngayon naiengganyo, na-attract po sila. Okay, sa pagdating po ng ating Mesiyas, at nung marinig nila itong si John the Baptist, na-ignite po uli yung passion sa heart po nila na mag-antay po ulit at maging excited sa pagdating po ng ating Messiah. But who is John the Baptist? Is he the Messiah? Sinasabi po sa scripture, hindi po siya yung Messiah. And he himself also later will explain na hindi po siya yung Messiah. Isa daw po siyang harbinger in a way. He will only prepare the way nang sa ganun pagdating ng Mesiyas, flat po. Okay, handang-handa po yung dadaanan po ng hari na darating po sa kanilang kadalagitnaan. There's an Eastern culture na pinapractice ng mga monarchs o ng mga royal families, na kung saan kapag ang isang mataas na uri ng tao, especially a king, ay bibisita sa isang lugar, okay, magpapadala po muna yan ng mga tinatawag nilang harbinger. Okay, hindi po bingi. Harbinger. It is a person or a thing that announces or signal the approach of another. Pwede po yan spokesperson, messenger, or pwede po yan in the form of a sulat na kung saan sa araw na ito may mag-announce po, dadating po ang hari ng ganitong bayan, o maganda kayo, linisin nyo ang inyong lugar, tanggalin nyo kung ano man po yung nakaharang sa kalsada, so that pagdating nitong hari na ito ay flat, okay, smooth ang kanya magiging pagpasok po sa bayan po ninyo. And sa kultura po na iyon, ginamit po ni Matthew yung
yung konsepto po ng isang harbinger so that he can describe yung matagal nang dinidescribe ng mga ng prophet Isaiah na pagdating po ng Messiah, it will be signal by the calling or by the announcement of an harbinger. Okay, at ang harbinger na to ay walang iba po kundi si John the Baptist po. Okay? So during that time, si John the Baptist ay ina-announce niya po yung pagdating ng ating Panginoon, but he has one purpose. Ang purpose po niya, the people will recognize their sinful nature. Ma-recognize po nila yung kakulangan po nila at yung pangangailangan po nila that ano man pong gawain nila, yung mga kaisipan nila o mga practices nila na iniisip nila na yun yung paraan upang mapabilang sila sa paghahari nitong Mesiyas. Okay? Sinabi ni John the Baptist, there's one thing na kailangan yung gawin. Okay? There's something that that acts as a gap between you and the coming Messiah. Okay? Kailangan yung mga sins ninyo sa inyong mga puso, kailangan po ninyo yung tanggalin, kailangan linisin. That is why John the Baptist started a baptism of repentance. So nilulubog niya po yung mga tao sa river, sa tubig, at pagkaangat, it is a symbol na yung mga kasalanan po nila ay na-wash away. Okay? It is a baptism of repentance. It's not a baptism so that they can have a gate pass mapapunta po sa paghahari ng ating Panginoon. I-emphasize na yung ginagawa niya po is just preparing the way for the baptizer of fire, na kung saan ito pong baptism na to, ito po talaga yung kailangan po nila if they want to be in the kingdom of our Lord Jesus, in the kingdom of God. Okay? So si John the Baptist po, nag-start po siya ng kanyang ministry, nag-preach siya sa Judea. He went out all, yung mga tao talaga dinumog po siya, galing sa Jerusalem, galing sa Judea, sa boundaries po ng Jordan. Lahat po sila talagang excited. Imagine niyo po, parang nagkaroon po ng isang revival movement. Sa napakatagal na panahon na nag-aantay ang mga tao sa Mesiyas, na makarinig po sila ulit ng isang propeta na nangungusap sa ating Panginoon, na ignite ang kanilang mga puso at talagang dinudumog po siya ng mga tao. Actually, at that time, ang dami pong mga disciples po, naging disciples po ni John the Baptist because napakarami pong nagpapabaptize sa kanya, napakarami pong gustong sumunod po dun sa message na pinipreach po niya. Okay? At hindi po may iwasan dyan na ma-caught up din yung attention ng mga tinatawag po ng mga Pharisees. Pero ito po yung kakaibang nangyari, that when John the Baptist was baptizing different kinds of peoples, na makita niyang dumating po itong two sets of groups of religious people, the Pharisees and the Sadducees, bigla po siyang napasigaw. Okay? Sabi po niya, "Oh, generation of vipers, o brood of vipers." Parang sinasabi, mga anak ng ulupong. Okay? Sa wikang Filipino. Sino nagsabi sa inyo? Okay, patungkol sa wrath ng ating Panginoon. Sino nag-remind sa inyo? O sino nagbigay ng babala sa inyo patungkol sa paparating na wrath ng ating Panginoon? In short, ganun po. Medyo kakaiba because as people come to John the Baptist, ini-encourage niya yung mga tao na ang mga taong ito ay mag-confess ng sin at magbago ng buhay. But when these Pharisees and Sadducees came, okay, sinabihan niya muna po sila ng brood of vipers or generation of vipers. Sino nagsabi sa inyo pertaining to the wrath that is coming? Okay? So, in a way, sa lesson po na ito, aaralin po natin ano ba yung mga paghahanda na dapat ma-experience ng isang tao. Okay? Based sa story po natin pag-aaralan. Ano yung mga paghahanda na dapat ma-experience natin so that our hearts can be ready na pamunuan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? There are three things. The first one is we must listen to our spiritual mentors. Habang tayo po ay ginaguide nila patungo sa ating Panginoong Jesucristo. In Matthew chapter 3 verse 7, ang tinutukoy po dito si John the Baptist. But when he, John the Baptist, saw them, many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who had warned you to flee
from the wrath to come. And think not to say within yourselves, we have Abraham to our father. For I say unto you that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. Okay? So sa scripture nito, habang paparating yung mga tao na nagbabaptize, dumating din po itong two religious groups. At ang sinabi po ni John the Baptist, ito yung mga anak ng ulupong. Sino nagsabi sa inyo patungkol sa paparating na wrath ng ating Panginoon? Okay? We will try to look into the cultures behind this that affects this scripture nang sa ganun maunawaan po natin ano po ba yung message na nais pabating po sa atin ni John the Baptist and bakit po natin based from this message is nakuha po yung principle o yung lesson patungkol po sa pangangailangan ng bawat isa na makinig at sumunod po tayo sa ating mga spiritual mentors. Okay, these two religious groups who represents Judaism, yung Pharisees and Sadducees. The Pharisees, ang main belief po nila is kaya po nilang sabihin at kaya po nilang ma-attain yung righteousness sa pamamagitan ng pag-keep ng law. When they say keeping the law, it is included po doon yung many traditions na nai-pass on po sa kanila from doon sa mga ninuno po nila, how they interpret the scripture, paano po yun isa sa katuparan. So by means of doing those things and following those things, okay, they can say to themselves na sila po ay righteous na, matuwid sa harap ng Panginoon, at wala man, anuman pong bumabalakid, okay, para sila po ay makalapit sa ating Panginoon. One of their core beliefs po yan. But often, they misinterpreted the law because marami po sa mga interpretation po nila, it is for their own benefit and it is for the protection dun sa grupo po nila o dun sa mismong temple, yung mga practices nila sa temple. And ang masama po dito, many of their traditions, tinitignan po nila yon as equally important, okay, dun sa scripture itself, which is hindi po tama because the scripture should have the sole authority po. Okay, wala po siyang kapatay po na traditions na sinasabi na itong word ng ating Panginoon at itong tradition na ito ay match sila. So kung gawin ko man itong tradition, parang ginawa ko na din yung word ng ating Panginoon. So ganun po, may mga ganun din po silang paniniwala. Pero ang nakakalungkot po, madalas po silang maging literal on how they interpret the scripture and medyo nawawala po sila dun sa tunay na essence po. Kung ano po yung mismong principle o yung katotohanan behind the scripture. Kaya for example, in terms of pagta-tithes, nagta-tithes sila ng lahat ng bagay, pero yung tunay na essence po noon ay hindi po nila nauunawaan. Okay? Kaya the way they tithes talagang pinapakita nila sa tao na nagta-tithe sila, marami silang nilalagay. So pakitang tao po yung sometimes na the way they live their lives. And itong grupo naman po na to, ito po yung mga tinatawag na aristocrat. Okay, they are priests, pero sila po ay mayayaman. Okay, they are men of affairs of the world and largely of sacerdotal class. So itong groups po na to, ito po yung mostly po kung nababasa niyo po yung scripture, mostly sila po yung nakaka-encounter po, nakakalaban po ng ating Panginoong Jesucristo because of some practices po na medyo namamali po yung the way they should handle yung scripture and the way na ang expectations kasi sa kanila ng ating Panginoon as leaders, as spiritual leaders ng society, sila sana yung magiging huwaran, sila sana yung magiging spiritual parent. Pero sa halip na mapalapit po yung mga tao sa Diyos, okay, yung mga tao po ay because of so many practices na hindi naman po align dun sa pinaka-core or spirit ng katotohanan po ay yung mga tao po ay nawawala pa po yung in a way yung paglapit po nila sa ating Panginoon. Mas nahihirapan po silang lumapit sa ating Panginoon. Okay? Sinabi po sa Matthew 3 verse 7 po. Ginamit po ni John the Baptist itong portion of scripture na to, itong statement po na to, o generation of vipers. Commonly, pag nag-search ka po about vipers, o familiar po tayo pag sinabing vipers, ito po yung mga ulupong, snake. Okay? So, marami po sa atin, the way we interpret this scripture is, sinasabi po natin,
inihalin tulad ni John the Baptist ang mga Fariseo at ang mga Sadducees na sila po ay parang mga ulupong because they are cunning. Ibig sabihin, mapanlinlang, they are pretentious. Kaya inakusahan sila ni John the Baptist in a way na kung saan pakitang tao lang naman yung paglapit niya dito, pinapakita niyo na gusto niyong lumapit sa ating Panginoon. Kaya in a way, gusto niyo magpabaptize sa akin. Pero sa totoo lang, ang tanging pakay niyo naman is ipakita sa maraming tao na kayo ay mga taong matutuwid. Okay, na kayo yung mga taong handang-handa na i-receive ang ating Messiah. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga kayo nag-repent. In a way, ganun po yun yung usual. But let us see, okay, ano po ba yung ibig sabihin nitong viper? And may lagay po natin siya dun sa isang context na based naman po sa Aramaic na paggamit po nitong word na viper. Because the word viper in Greek is echidna. It is a poisonous snake. It also speaks about a cunning, a wicked man. But when we look into the word akidne, which is the equivalent of the word viper naman sa Aramaic, ito po yung tumutukol po dun sa scorpion, specifically the black scorpion. So kakaiba po itong black scorpion dahil kapag ang babaeng scorpion, black scorpion at lalaking black scorpion ay nagniig po yan, at nabuntis po itong babae, ang gagawin po nitong babae, kakainin niya yung partner niya. Sapagkat kakailanganin niya po yung strength at yung nutrients na nandun po sa katawan po ng lalaki para magamit po niya sa kanyang pagbubuntis. So in short, kapag nabuntis ang isang babaeng scorpion, yung partner po niya, automatic mamamatay na po yun dahil kakainin po siya. So in the moment po na lalabas na po itong baby black scorpion, ang gagawin naman po niya, kakainin niya po yung laman loob po ng mama niya. Okay, kakainin niya, nang sa ganun makalabas po siya sa sinapupunan at maging isang buhay na black scorpion. In a way, paglabas po nitong baby scorpion, ang nanay po niya mamamatay. So in short, nung sabihan po sila ni John the Baptist na kayo ay isang generation ng mga vipers, okay, sinasabihan niya itong mga Pharisees and Sadducees, sino nagsabi sa inyo? Di ba wala kayong mga magulang? Okay? Lumitaw kayo dito sa mundo na mga magulang ninyo ay patay na. Pinatay ninyo. Because pagbabalikan mo ang history, okay, sa scripture, okay, ang ginagawa nila sa mga prophets, they killed the prophets. Okay? They reject the prophets. Yung mga prophets na sumisimbolo bilang mga spiritual parents po nila, okay, nire-reject po nila. The same thing kung paano po ipinapanganak po ang isang black scorpion. Lumilitaw ang isang black scorpion sa mundo bilang isang orphan. Kasi ang tatay niya, patay niya. Para mabuhay siya, kailangan makalabas siya sa sinapupunan ng nanay. Papatay niya yung nanay niya. Okay, they are spiritual orphans. Kaya yung O generation of vipers, it is an idiomatic expression na ginagamit po na ang ibig sabihin po to enter the world as orphans. So nung ang mga Pharisees ay dumating at magpapabaptize sana kay John the Baptist, ang sabi po ni John the Baptist sa kanila, kayong mga dumating dito sa mundo na walang mga magulang, sino nag-warn sa inyo patungkol sa wrath, okay, ng ating Panginoon? Because alam po natin, it is the role of the parents to discipline the children, to teach the children to love the Lord their God with all their hearts, all their souls, all their mind, all their strengths. Kaya kapag ang isang tao po ay walang magulang, it is a cursed person. Tatandaan po natin yung salitang barak, okay, na ang ibig sabihin po ay bless, okay? Yung yung letter P po doon, it symbolizes family. Because a person na outside sa boundary ng isang family, okay, kapag wala kang magulang, tinuturing ka po nila na isang cursed person. Okay, in a way, ginamit po ni John the Baptist yung idea na yon para sabihin po sa mga Pharisees, pinapakita nyo na gusto nyo magbago, na gusto nyo ihanda ang inyong mga sarili patungkol sa pagdating ng ating Panginoon. Kasi alam nyo that it will also signal, okay, yung wrath ng ating Panginoon. Okay, sa kanya. Okay, so, to continue, so, yung pagdating po ng mga Pharisees and Sadducees ay nagsignal para kay John the Baptist na banggitin sa kanila yung expression na O generation of vipers
na napag-aralan po natin na it is an idiomatic expression to say to those Pharisees and Sadducees na sila po ay lumitaw dito sa mundo na wala man lang nag-guide sa kanila, because all the things that they're doing are practices na kung saan hindi naman talaga nagpapalapit sa kanila sa Panginoon at naghahanda ng kanilang mga puso sa ating Panginoon. Bagkus ito po ay nagiging kaparaanan para sila mismo ay mapalayo sa Diyos, at yung mga taong within the sphere of their influence ay hindi din po makalapit na ng tuluyan sa ating Panginoon. That is why even John the Baptist nag-recommend po sa kanya, kung gusto niyo talagang lumapit sa ating Panginoon, kailangan i-match nyo yung sinasabi nyo, yung faith ninyo sa pamamagitan ng isang totoong pagsisisi or true repentance. Okay? Kaya sinasabi niya, huwag niyong sabihin na kayo ay anak o nasa lahi po ni Abraham, sapagkat God is able to raise from these stones children up unto Abraham. Ano po ba yung sinasabi niya? Kung saan po baptize po kasi that time si John the Baptist sa may Ilog Jordan. It is the same river na kung saan tinawid po nung panahon po nila Joshua at ng mga Israelita, yung tinawid po nila na ilog na kung saan dinry din po ng ating Panginoon. Okay, pinatuyo din po ng Panginoon ang ilog na yon, to signal to the people or to tell the people kung paano ko sinamahan si Moses, sinasamahan ko din tong si Joshua. Okay? Kaya yung Red Sea experience ninyo, eto meron ding isang mini Red Sea experience, the drying up of the Jordan River. At tumawid po sila sa gitna, at after that, inutusan po sila na create po ng altar sa pamamagitan po ng mga stones na nagre-represent sa bawat tribe. So may stones po na nandun po sa may river, at possibly yun po yung stone na sinasabi po ni John the Baptist. So ginamit niya po yon, yung physical stones na yon, na reminder na ang Diyos po hindi mo siya pwedeng kumbaga i-circumvent, okay? Sapagkat ang Lord, who is a miracle worker, who can do the impossible things, okay? Even to the stones kaya niyang ilabas yung lahi ni Abraham. So wag mo siyang gagamitin as a way na kung saan ikaw ay deserving to be with the Lord because you are sa linya ni Abraham. Okay? Kailangan, sinasabi ni John the Baptist, makita sa buhay mo. Ikaw ba talaga ay lahi ni Abraham? Because Abraham is a faithful person. Okay? So nakilala siya sa pamamagitan ng faith po niya. Okay? He's really walking the truth. Nakasandal talaga yan sa Panginoon. Ang dependence talaga niya nasa Panginoon. Kaya sinasabi ni John the Baptist sa mga Pharisees, Sadducees, okay? Kailangan magbago kayo ng buhay. Okay? So you must listen to your spiritual mentors. Itong mga Pharisees and Sadducees, sila sana yung mentors that time so that people can come unto God. Pero in this passage, naging spiritual mentor po sa kanila si John the Baptist. And in the same manner, kung kayo po ay magulang, okay, you are a spiritual mentor for your children. Kung ikaw ay discipler, coach, mentor, you are a spiritual teacher, mentor sa inyong mga tinuturuan. Kung ikaw ay naglilid ng isang company, you are a mentor. Okay? And I hope and pray na ang Panginoon ang naglilid sa iyo so that you can lead the people sa ating Panginoon din po sa pamamagitan po ng excellent na pagtatrabaho. Okay? Number 2, ano po ba yung kailangan para maihanda talaga ng isang tao yung puso niya para sa ating Panginoon? They must live to true repentance. Paano po yung totoong repentance? Kailangan po mag-transform yung kanilang buhay at mag-manifest po yung pag-ibig po sa kanila. Sabi po ni John the Baptist in Matthew chapter 3 verse 8, bring forth therefore fruits, ibig sabihin bunga, actual lives na tugma dun sa sinasabi niyong pagsisisi. Because this baptism is not just a ritual na huhugasan ng yung physical na katawan. Pwedeng ibabad ka dito, matatanggal ang physical dirt mo, pero yung puso mo na nasa loob ng yung katawan, okay, na sumisimbolo sa buo mong pagkatao, kailangang malinis yun. Okay, tanggalin mo ang anumang karamihan at hayaan mong tumubo yun at magbunga yon ng isang buhay na kung saan kapuri-puri sa ating Panginoon. Kaya as an example in Luke chapter 3, in the same passage where John the Baptist is preaching,
Ang dami pong taong lumapit sa kanya. Ano po ba ibig sabihin ng totoong pagsisisi? Okay? The common people ask, ano ba yung dapat namin gawin? In the same question na kung saan nung si Peter after pong niya mag-preach. Okay? Ang mga tao nagtanong, anong dapat namin gawin? Okay? Parang same scenario po siya dito. Habang na-encounter po ni John the Baptist itong mga Pharisees, itong mga tao na to, nagtanong sila, paano kami? Paano namin isasagawa yung tunay na repentance? Sabi ni John sa kanila, John answered them and said unto them, He that hath two clothes, let him impart to him that one that hath none, and he that hath meat, let him do likewise. Ano po ba yung sinasabi niya po na yon? In short, sinasabi niya sa mga tao, gusto mo bang makita ang totoong pagbabago? Ikaw na may sobrang damit, ibigay mo sa kapwa mo. Ikaw na may pagkain, i-share mo sa kapwa mo. Maybe during that time, may mga tao na kung saan meron sila sa buhay, okay? Pero hindi po nila nakikita na yung mga blessings na meron sila, even yung excess po nila ay pwedeng gamitin ng ating Panginoon so that He can also bless others. So sinasabi po ni John the Baptist, kailangan baguhin niyo yung attitude niyo. Kailangan magkaroon kayo ng pag-ibig sa kapwa niyo. Kailangan makita mo yung kapwa mo, yung mga nangangailangan, tulungan mo. Wala silang damit, damitan mo. Wala silang pagkain, i-share mo kung anong meron ka. Okay? Ang hinihingi po dito ni John the Baptist, gusto niyo bang ipakita ang tunay na pagbabago? Ibigin niyo yung kapwa mo. The same thing, lumapit po itong mga publicans, itong mga tinatawag po na tax collector. Okay, mas familiar po tayo dun sa salitang tax collector because during their times, ang mga tax collector po, ang practices po nila, sa halip na singilin lang po yung karampatang taxes po sa mga tao, medyo pinapatungan po nila. Nang sa ganun, may kickback din po sila. In the same manner, tinuturing po kasi silang traitor kasi mga Hudyo po sila, mga Jews sila, pero sila po naniningil sa kanilang kapwa Hudyo. So yung mga tao po, in a way, tinakwil po sila sa kanilang lipunan. Tinatawag silang mga marurumi, tinatawag din po silang makasalanan. Kaya itong mga tax collector, nung lumapit po sila kay John the Baptist, okay, hindi sila sinagawa ni John the Baptist na kayong mga anak ng ulupong, hindi po ganoon. Ang sinabi niya po sa kanila, and he said unto them, exact no more than that which is appointed to you. Ibig sabihin, huwag niyong singilin yung mga tao ng higit dun sa dapat na singilin sa kanila. Okay? And hindi lang po yung mga common people, hindi lang yung mga sinners na tax collectors, even the soldiers. Lumapit po kay John the Baptist, anong gagawin namin? Okay, so that we can experience this true repentance. Sabi ni John the Baptist, do violence to no man. Okay? Huwag niyong gawan ng masama ang mga tao. Neither accuse any falsely. Okay? Huwag niyo silang paratangan ng anumang kasinungalingan o anumang masama. And be content with your wages. So marahil, okay, common na rin sa panahon na yon na nangingikil po sila. So in short, pag isasama up po natin na ito, kung paano ba yung dapat gawin ng tao so that they can live up to true repentance, kinakailangan po nilang baguhin ang kanilang buhay, kailangan po nilang baguhin paano po sila makitungo sa kanilang kapwa. And in summing it up, John the Baptist saying, mahalin mo ang kapwa mo. Huwag mo siyang i-take advantage dahil ikaw ay nasa authority. Dahil ikaw ay meron ngayon, huwag mong sabihin na deserve mo yan, huwag mong sabihin na sa'yo lang yan. Okay? Dahil nasa authority ka, pwede mo nang gawin kung anong gusto mong gawin dahil hindi sila papalag, hindi sila makakalaban. No. Because you are in authority, dapat kayo mismo ay maging example. Nakikita niyo po yung progression na ginagawa niya. Sinimulan niya po sa mga Pharisees. Pharisees, spiritual mentor kayo eh. Okay? Kung meron man dapat magtuturo sa tao paano lumapit sa Diyos, kayo dapat yun eh. Pero hindi nyo ginagawa. So, ipinakita niya as an example sa mga common na tao na nakakasalamuhan ng bawat isa. The common people, the tax collectors, the soldiers. Even kayo, gusto nyo bang makita yung tunay na pagbabago ng buhay? Gusto nyo bang may handa yung mga puso ninyo na sa ganun
ang karihan ng Diyos ay ang totoong maghari sa inyong mga puso. Okay? Baguhin niyo yung buhay ninyo. Mahalin ninyo yung kapwa ninyo. Mahirap po ba yung hinihingi ni John the Baptist? In the same manner, sa kapanahunan po natin, nagbago man yung tinitirahan natin, nagbago man po yung workplace natin, it is the same thing. Okay? The Lord is asking us, kung gusto po natin na may handa po yung hearts natin kay Jesus, we must live through repentance. Ang tunay na repentance, hindi lang po siya sinasalita. Nakikita po yan sa isang buhay na kung saan nag-uumapaw yung pag-ibig mo dahil iniibig ka ng Diyos, iniibig mo yung kapwa mo. Okay? Yun yung nagiging motivation mo of loving others. You are experiencing the love of God. That is why you are loving others. And number 3, okay, napaka-importante po ng humility because humility, ito po yung lift up sa isang tao. Napakahirap punuan ng isang basong may laman na. Kailangan mo pong tanggapin na kailangan mong i-empty yung baso na yun so that you can put new wine. Sinasabi nga po. Ang third point is we must embrace life led by the Holy Spirit by loving Him. Ito po yung sinasabi po natin na kung tayo po isang sisidlan, okay, maraming bagay sa buhay po natin na itinuturing po natin na yun yung talagang importante, yun yung mahalaga, yun yung kailangan po natin. But we cannot live a life na pinamumunuan ng ating Panginoon if our hearts is filled with things na hindi naman po sa Kanya. Kaya ang sabi po ni John the Baptist in verse 11, I indeed baptize you with water unto repentance. Okay? Binabaptize ko kayo so that you can change into a lifestyle na kung saan tunay kayo nagsisisi at nakikita yung pagsisisi na yun sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong buhay, paano kayo makitungo sa inyong kapwa. Pero sinasabi niya, kung inaakala niyo ako na yung Messiah, nagkakamali kayo. Because I just baptize you to repent. But he that come after me is mightier than I. Sabi niya, even yung sintas ng kanyang sapatos, hindi ako karapat-dapat na hawakan. Hindi ako karapat-dapat na mag-antay. Okay? O magtanggal ng buhol. Because as a role of a servant, ang servant po yung nagtatanggal ng sapatos ng kanyang master. So sinasabi niya, I am below that level. Okay? Huwag niyo akong iparis dun sa Messiah. Mas mababa pa ako sa servant ng Messiah. I am the servant of the servant, in a way, sinasabi niya. Okay? He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Kung meron man po na karapat-dapat na manahan sa inyong puso para kayo ay pamunuhan ng ating Panginoon, okay, kailangan mabaptize kayo nitong baptizer na dadating pagkatapos ko. At walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, siya po yung tinutukoy po ni John the Baptist. Okay, what is baptism para maintindihan natin? Baptism is from the word baptizo, okay, Greek word, ibig sabihin immerse. It is a practice during those time na kung ikaw po ay isang propeta, ikaw po ay isang rabbi, okay, yung mga disciples mo o yung mga nagpo-follow po sa inyo na tinatawag mong anak o tinatawag mong disciple, okay, as a form of ritual, inilulubog mo po itong tao na to as a symbol that this person is dying or died in his old self. Ibig sabihin, yung luma niyang pagkatao, patay na. At pag-angat po niya, he will now embrace a new kind of life. Isa po yung public declaration na kung ikaw po ay nabaptize na. Nung ikaw ay nilubog, sinasabi mo, yung dating Gomer Jason David, patay na. At nung ikaw po ay tinaggal na sa inyong pagkakalusong sa tubig, okay, pag-angat po sa iyo, okay, isa ka na pong bagong nilalang. It doesn't mean na pag-angat mo, you are really a new person. Okay? Hindi naman po sinasabing yung lahat ng ugali mo, masasamang habits mo na wala na. No, it is a common mistake na naiisip na kapag nabaptize ka na talagang lahat na mangyayari sa buhay mo, okay na, yung dati mong pag-uugali, okay na, okay, hindi mo na siya gagawin ulit. No, ang tawag po doon, sanctification ang kailangan. Okay? Everyday hugasan ka ng ating Panginoon nang sa ganon, kung ano man po yung karamihan, malinis niya po sa pamamagitan ng kanyang word, ng kanyang salita, at yung word ang bumuo ng bago mong pagkatao. But yung baptism na to,
positionally, binabago niya po yung relasyon mo sa ating Panginoon. Kung dating kaaway ka ng Panginoon, okay, by means of giving your life sa ating Panginoon, pagtanggap po doon sa finished work po niya, okay, a person is being baptized so that in the presence of many witnesses, sinasabi niyo po sa kanila, okay, wala na yung dating pagkatao mo. Okay, from now on, the lifestyle of my master, okay, yun na din ang magiging lifestyle ko. Kaya kung papansinin po ninyo, sa discipleship that time, ang isang disciple, sinusundan niya po kung saan man po pumupunta yung kanyang teacher o ang kanyang rabbi. Ang tawag nga po sa isang disciple is a shadow walker. Ibig sabihin, wherever the master goes, they will go. Okay? Kung saan man po, nang sa ganun, makita po nila paano ito mamuhay, may immerse po sila dun sa mga habits, sa mga practices, sa mga teachings. Nang sa ganun, yung lifestyle ng master maging lifestyle nila. Okay? Kaya yung sinasabi ni John the Baptist, sige, binaptize ko sa iyo, pero wag ako yung i-follow nyo. Inahanda ko lang sa inyo. Inahanda ko lang kayo kasi ang magbabaptize sa inyo talaga, He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Kung matatandaan niyo po yung scripture in Matthew chapter 28 verse 19, ang sabi po ni Jesus Christ before He ascended unto heaven, sabi niya, go therefore, the Great Commission, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost or Holy Spirit. Ano po yung sinasabi po ni Jesus Christ? I-immerse mo as form of discipleship, kailangang turuan mo yung mga tao na kung saan magkaroon sila ng bagong lifestyle. Na yung dating sila ay mawala na at ang bagong sila, i-embrace nila yung bagong pagkatao nila na kung saan ang name po nila o ang character po nila ay alinsunod sa name o character ng ating Panginoon. Because the word name here is the word Shem sa Hebrew, nang ibig sabihin authority, character, honor. Hindi lang po yun sinasabi na binabautismuhan kita sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. But what is Jesus Christ telling here, okay, based sa practices nila ng discipleship? Kailangan ng taong nagpapabaptize sa Kanya. Okay? Kailangan magbago yung karakter niya. Kailangan yung karakter niya magbibigay ng kapurihan, kaluguran sa Diyos Ama, Diyos Anak, at sa banal na Espiritu Santo. Okay, naunawaan po. Yung sinasabi po ni John the Baptist, binabaptize ko kayo sapagkat inihahanda ko kayo sa tunay na magbabaptize sa inyo. Sapagkat ang magbabaptize sa inyo na tunay na Panginoon, okay, yung character talaga niya, ang character ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ang pagdilid ng Holy Spirit na kailangan, if your hearts ay gusto mong pagarian ng ating Panginoon, okay, kinakailangan ma-embrace mo yung bagong lifestyle. Okay? So from listening to your spiritual mentors, okay, to living by true repentance, and embracing a life led by the Holy Spirit, tatlong bagay po na kailangan po para maihanda natin ang ating mga puso. Okay? Lagi natin tatandaan po na ang Diyos po hindi po siya nagkukulang. Lagi po siyang nagbibigay po sa atin ng mga persons of authority. Mapamagulang po yan, boss mo po yan, CEO nyo sa isang business, okay, discipler mo, minsan kaibigan mo na naging, minsan influencer, kung siya man po ay nag-i-influence para ilapit ang tao sa Diyos. Ang dami pong nilalagay ng Diyos na persons or people of authority. Okay? Kaya po parang napakahirap po na nasabihin na hindi iniiwan tayo ng Diyos o hindi tayo pinapansin ng Diyos o walang pakialam sa atin ng Diyos. No. Pinanganak ka pa lang, may magulang ka na eh. Okay? So, ang Lord talaga, inihahanda niya yung puso po natin so that tayo po ay makasunod sa Kanya. And ang expectation niya po, hindi naman po tayo instantly perfect. Pero ang expectation niya po sa atin, we are humble enough na isuko natin yung ating buhay so that tayo po ay unti-unti, mabago po natin ang ating lifestyle. We can live through repentance. Nang sa ganon, makasunod po tayo sa Kanya at may i-express po natin yung buhay na sinasabi niya sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa Kanya at pagmamahal po natin sa ating kapwa. And with that, makita po sa buhay natin
na hindi tayo naliled lang ng ating emotion, hindi lang tayo led ng kung anong uso, kung anong ang approved ng karamihan, but our lives are being led by the Holy Spirit. As a call to action, kung ikaw po ay magulang or a person of authority or influence, ang best gift po ninyo na may bibigay sa Diyos at dun sa mga taong sumusunod po sa inyo, you must live lives worthy of the gospel. Ano pong ibig sabihin? Okay, kailangan sa inyo po magsimula, sa atin po magsimula, kung ano pong ibig sabihin po ng isang pusong pinaghaharian ng ating Panginoon. Okay, in the same manner kung paano ginawa po, paano naging faithful si John the Baptist sa mission po niya. Okay, nabuhay siya bilang Nazarite. Okay, napakahirap na sacrifice po. No? A life dedicated unto the Lord. Okay, namuhay siya para ihanda despite all the fame na tinatamasa niya kasi dinudumog siya ng tao eh. Ang dami niya nagiging disciple. Pero sinabi niya, huwag akong maging focus niyo kasi even yung sandalyas ng tunay na dapat papurihan ninyo. Even yung sandalyas niya, hindi ko dapat hawakan eh. I'm not worthy. I'm below the level of a servant. Okay? Pinakita po niya anong ibig sabihin ng person of influence. Pinakita niya ano yung ibig sabihin ng sumunod sa Panginoon. Ano bang ibig sabihin ng good example? So if you are, especially parents, okay? If you are a parent, wag mong iasa sa church yung pagbabago ng anak. Wag mong iasa sa teacher yung pagtuturo sa anak. Yung mabuting asal, hindi siya dapat makuha sa mga Bible study groups, leaders niya. Although all those things will help. Ang number one authority na nilagay ng Lord ay ang kanyang mga magulang. Okay? Kaya kung ikaw ay magulang, the best gift, okay, ay hindi pag-aralin siya sa magandang school o bigyan siya ng pamana. Okay? All those things are good. But the best gift that you can give them is living a life of legacy. Okay? Kung ano mang pong gusto niyo makita sa inyong mga anak, isabuhay po ninyo. Okay? At sana yung pagsasabuhay po ninyo is something that glorifies the Lord. Okay? Second call to action is for those people na kayo po ay yung taong nangangailangan ng influence. Whether you are a long or an old-time follower of the Lord, pero lagi pa ding nadadapa, a new follower, or someone na the Lord is inviting you sa kanyang kaharian. Okay? Tatlong bagay lang po based sa pinag-aralan natin. Makinig kayo dun sa mga spiritual mentors na dinadala ng Lord sa inyo. Tapos kapag may itinuro po sa inyo ng mga bagay na dapat baguhin, baguhin po ninyo. If it is for the good, embrace it. Pero kapag mali po tinuturo, reject it. At makakatulong po dyan kung mamahalin nyo ang Diyos. Sapagkat you can only be led by the Holy Spirit and by the Lord. Okay? Kapag mahal mo siya. Kasi kapag mahal mo siya, sisiyasatin mo lahat ng salita po niya. Sisiyasatin mo kung ano bang message ng salita niya. Kasi gusto mo siyang makasama eh. Gusto mo siyang marinig. At sa pamamagitan ng salita na yun, unti-unti nababago po yung buhay mo. Okay? 3 things. Yung bagay na to, you must listen, you must live, and be led by the Holy Spirit. And with that, tayo pong lahat ay manalangin. And I hope and pray na ang bawat isa ay may natutunan po tayo na hindi po enough yung mga traditional practices lang para masabi natin tayo po ay lumalapit sa Diyos. Ang inaasahan po ng Diyos po sa atin ay talagang tunay na pagsuko ng ating mga puso, tunay na pagbibigay po ng ating mga kalooban sa ating Panginoon so that He can, through His Word, change us. Okay, marami pong ways paano po mangyayari yon, and i-embrace po natin yung mga open doors na ibinibigay po sa atin ng Lord so that He can move in and through us. Tayo pong lahat ay magpasalamat at manalangin po. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa inyong salita. Salamat sa pagpapalang ibinigay mo po sa bawat isang nandirito. Dalangin ko po, Panginoon, ang patuloy na paggabay mo po sa amin. Lord, narinig po namin ang iyong salita. Kami po ay nakinig at dalangin po namin na kung ano man po yung nais mong ituro po sa amin, ay maging humble enough kami so that we can follow your word. Lord, kung meron po mga tao na tinatawag mo, na inihahanda mo ang kanilang puso, I pray that you give them a humble heart, that you will continually put spiritual mentors in their midst, nang sa ganun patuloy po at maging tuloy-tuloy
yung pagbuwak po nila sa inyong kalagitnaan. If may mga tao naman po na sa kanilang pagkikinig ay nakita nila ang kanilang sarili na paulit-ulit po into the cycle of sin, dalangin ko po, Panginoon, na bigyan mo sila ng tunay na repentance. Bigyan mo sila ng pagkakataon na sila po ay tunay na makapagbago. Bigyan mo sila ng accountability partners, and bigyan mo sila ng mga encouragers nang sa ganun may pakita na ang pagsunod sa inyo ay hindi imposible. Basta kami po ay tunay na magtitiwala. And dalangin po namin na ang banal na Espiritu ay patuloy na manguna din po sa bawat pamilyang nakikinig. Lord, teach us nang sa ganun, for every person, every family, every city, every nation, and consequently the whole world ay talagang tunay na magpuri, sumamba sa inyo. Dalangin po namin na dumating ang time na kung saan walang ibang sinisigaw ang aming mga bibig kundi ikaw lamang. Sapagkat napakabuti mo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. I pray na i-bless mo ang bawat isa na nandito po, Panginoon, na nakikinig sa ng kanilang pamilya. I-bless mo ang gawa ng kanilang mga kamay. Anumang pagpapalang tinanggap nila, gamitin nila so that they can bless your name, they can bless your work. Dalangin po namin na maging mabuting example po ang inyong mga anak so that mas marami pa pong tao ang mas makakilala sa inyo. Hindi lang po sa pamamagitan ng mga words na narinig nila na nanggaling sa inyo, but in the same manner sa uri ng buhay na nakita nila sa inyong mga anak. Muli nagpapasalamat kami, Ama. Binabalik namin sa inyo lahat ng papuri, pasasalamat in Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless po.